Pero ikaw mismo, dahil ikaw nanduduro ngayon, sabihin mo kung anong pinagkasunduan ninyo noong mga panahon na yon. Dahil hindi namin makakalimutan na matapos na ikaw ang maging sugo sa China, doon po nawala ang Scarborough Shoal sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan bakit pinagbibintangan nila si dating Presidente Duterte na siya ang nangako na alisin ang Sierra Madre. Unang-una, sinabi ng mga Chino at sila na magkukumpirma yan na itong pangakong ito ay hindi naman nangyari dito sa termino ni Presidente Duterte. In fact, may sinabi sila mga 14 years ago nakalipas. No? So yun ang dapat tignan natin kung sino talaga ang pwede mangako 14 years ago. Pero 14 years ago, si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, isang mayor ng Davao City. Pangalawa, ako mismo ay naging saksi nung pinatawag niya na nagkaroon ng insidente sa Ayungin ang ambahador ng China at ang sinabi niya, wag na wag kayo magkakamali na may mamatay na isa akong sundalo dahil pag meron namatay akong ni isang sundalo dyan, iba ng usapan yan. So talagang sinabi ni Presidente, nakikipagkaibigan ako sa inyo, pero wag na wag niyong makapatay kayo ng Pilipinong sundalo dahil talagang labanan yan pag may Pilipinong sundalong namatay. No? At pangatlo, ang nagtuturo naman kay Presidente Duterte, alam mo sinasabi nila, di ba, pag ikaw'y nanduro, may isang daliri na nakaturo, no? Pero may apat na daliri na nakaturo sa kayo uli, ay si Senator Trillanes. Senator Trillanes, ano ba talaga yung pinagkasunduan mo sa bansang China nung ikay ginawang special envoy ni Presidente Aquino nung panahon ng Scarborough Shoal? Hanggang ngayon, di mo sinisiwalat kung ano naging mission mo doon, ano ang napagkasunduan ninyo ng mga Chino nung panahon na yon. Pero ang alam namin, nung ikaw ay naging sugo, doon nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Tapos ngayon, ikaw ang magduduro kay dating Presidente Duterte. Magsimula ka, sabihin mo, ano ba pinagkasunduan nyo dyan? Alam mo dati, nung Senate President si Senator Enrile, talagang isisiwalat na sana niya kung ano na pagkasunduan. Kaya lang, rinespeto niya yung konsepto ng diplomatic privilege communication. No? Pero ikaw mismo, dahil ikaw nanduduro ngayon, sabihin mo kung anong pinagkasunduan ninyo noong mga panahon na yon. Dahil hindi namin makakalimutan na matapos na ikaw ang maging sugo sa China, doon po nawala ang Scarborough Shoal sa Pilipinas. Sa unang nabanggit ni dating Ambassador Rigoberto Tigla, meron siyang pinagugutan din doon, no? Na sinasabing si dating Pangulong Erap Estrada o sa panahon ng Erap administration, nangyari ito at pinagbasehan din nito yung libro na inakda ni Gregory Poling na sinasabing isang dating CIA agent. Ang titulo is On Dangerous Grounds, America's Century in the South China Sea by Gregory B. Poling. At sinasabi niya dito na itong si dating Pangulong Estrada ang nangako sa China na hahatakin. After nilang maisadsad, kasi during Erap administration din, sila nagpasadsad nagpasadsad. Siya nagpasadsad. And siya daw, as per Gregory Poling, na isang sabing CIA agent, ang nag-promise sa China na hatakin. Alam mo, masyadong pinalalaki itong issue na ito Dahil, nauulitin ko po hindi sakop ng soberenya at ang jurisdiksyon ng Ayungin. Hindi po yan teritoryo ng Pilipinas. Lilinawin ko po, wala pong teritoryo tayo dyan dahil yan po ay sakop lang ng ating exclusive economic zone na meron lang sovereign rights, mangalap ng tanging yaman. Marami na namang babato sa akin na hindi ka makapilipino. Yan po nakasaad sa batas Ang sovereign rights po ay hindi katumbas ng soberenya. Wala po tayong titulo kapag sovereign rights. Yan ay economic right lamang. Karapatan na mangalap ng tanging yaman. So ngayon, nagsadsad ng barko doon. Anong epekto nun? Wala. Kasi hindi naman yan magpapalakas ng titulo dahil wala naman tayong titulo dyan dahil sovereign rights lang narariyan. If at all, symbolic siya na yan ay merong taking sakop na sovereign rights. Pero ibig yung simbolong yon, hindi mo kinakailangan ng simbolo ng sovereign rights. Bakit? Kasi yung karagatan na exclusive economic zone, yan ay based on measurement. Galing doon sa coastline mo kung saan nagtatapos ang iyong territorial waters. So, hindi po yan nakakalakas o nakakahina ng kahit anong titulo dahil ang Ayungin Shoal po ay exclusive economic zone lang. At kapag meron nagsabi, otherwise, sinungaling po yun. Umeepal, nanlilin lang dahil ang economic right po ay karapatan lang mangalap ng tanging yaman. So wag na po natin palakihin yung issue ng Ayungin. Narariyan po yan kasi kapag yan ang inalis ng Chino,
pwede tayong pumunta sa Amerika at sabihin, dahil sa Mutual Defense Treaty, dapat sumaklolo ka dahil yan ay commissioned naval vessel. Pero let's face it, kung ito'y makakarating sa hukuman, talaga nga bang naval vessel yan? Hindi nga umaandar Paano siya magiging barko? Hindi na nga siya umaandar. So if at all, it is symbolic. Pero hindi po yan nagpapalakas, hindi po yan nagpapahina, tigil na po ang duruan. At yung numero unong nanduduro, ikaw ang magbigay eksplanasyon. Anong pinagkasundoan mo sa bansang China na naging dahilan na nawala sa atin ang Scarborough Shoal?